Usap-usapan ngayon, mga kababayan, kapag nanalo pa uli si Mayor Baste bilang alkalde sa Davao City, ay magiging zero budget ang Davao City, mga kababayan. Patuloy pa rin po ang panggigipit ni Bangag at ni Tambaluslos kay Mayor Baste. Hindi lamang po kay Mayor Baste, mga kababayan, maging sa buong Davao City para siguro hindi makagawa ng magagandang proyekto ang Davao City, mga kababayan. Kaya hindi nila bibigyan ng budget. Bakit ba inggit na inggit at galit na galit itong si Bangag at Tamba sa Davao City, mga kababayan? Dahil siguro ang Davao City walang utang, di ba? Mapayapang tirhan, mga kababayan. Malinis. At ang ikaapat, merong mga parte sa lugar ng Davao City, no, na wala sa Visayas at Luzon. Itong wala ng mga kableng nakalambitin, mga kababayan. Darating ang araw, mas lalong kaiinggitan ni Banga at ni Tamba ang Davao City, mga kababayan, dahil magmimistula po itong Singapore. Nako. Pero dahil dyan sa usap-usapan na yan, mga kababayan, na di umano'y gagawing zero budget ang Davao City, rumesback na si Mayor Baste. Masakit na resback, mga kababayan. Iba talaga, mga Duterte, kapag rumesback, tagos hanggang buto. Kaya si Bangag at saka si Tamba nag-iisip na kung ano-ano na namang igaganti nila para makaganti dito kay Mayor Baste. Pero sorry, hindi tinatablan si Mayor dahil marami siyang diskarte sa kanyang lugar. O eto po ang resback ni Mayor Baste, mga ka-PL. Basahin ko po. Ito po muna ang caption dito ho sa balita. Ang tugon ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa umano'y zero budget ng Davao City kung mananalo pa rin ang mga Duterte sa darating na botohan sa Mayo, mga kababayan. Ito na po ang tugon ni Mayor Baste. Bisaya po ito, ha. Pero huwag kayong mag-alala, ika-translate ko po para maintindihan nyo. Pero sultihan tamo, kitang mga Davaoenyo kaniadto pa hangtod karon wala gyud ta magsalig sa taas. Ibig sabihin, mga kababayan, sa Tagalog, pero sabihin ko sa inyo, ayan, tayong mga Davaoenyo noon pa hanggang ngayon, hindi tayo umaasa sa taas. Di ba, mga kababayan? Kayang ponduhan ng Davao City ang gusto nilang gawing proyekto. Hindi umaasa, mga kababayan, sa pondo mula ho sa nasyonal. Kaya kahit i-zero budget nyo pa ang Davao City, Bangag at Tamba, kayang-kaya ng Davao City dahil walang utang. Ito ba? Onya, napalambo nato atong syudad. Tagalog. Tapos, napaunlad natin ang ating syudad. Nahimong malinawon o naging mapayapa. Ayan. Nahimong malambuon o naging progresibo o maunlad, mga kababayan, o progresibo tungod sa panaghiusa o tinabangay natong mga Davaoenyo, at naging progresibo dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan nating mga Davaoenyo. Mauna
kung ingon ana lang nakaminos ra kaayo sila sa abilidad sa Dabawenyo. Tagalog, kung ganun man, na ano ba yung nakaminos sa Bisaya, mga kababayan, ha? Minamaliit nila, ayan, ang abilidad ng mga Dabawenyos. Ang hirap mag-translate talaga ng Tagalog, mga kababayan. No. Yan po ang naging tugon ng ating butihin at bagitong alkalde ng Davao City, mga kababayan. Hindi umaasa sa pondo mula kay Tamba na permado ni Bangag. Bangag! Hindi nyo na kailangang sabihin na isi-zero budget nyo ang Davao City. No need na. Kahit pa hanggang kailan kayo dyan maupo sa mga animal ninyong upuan na yan, walang pakialam ang Davao City. Importante, nagagawa nila ng paraan at solusyon. Lahat ng kanilang mga proyekto ay natatapos nila dahil sa sarili nilang pondo. Di ba? Kamusta ang lugar ni Tamba, mga kababayan? Palengke pa lang, napakabaho na. Maraming nagrereklamo ng mga kababayan nila ni palengke daw hindi magawa ng solusyon para maging malinis. Mga kalsada, lubak-lubak. Minsan po napunta kami sa lugar nila panahon pa ho yun ng maisog, mga kababayan. Nadaanan namin yung lugar na grabe ho, talaga parang buwan, napakaraming lubak-lubak, mga kababayan. Ganun din siguro ang Ilocos. Lugar ni Bangag, mga kababayan. Baka hindi rin progresibo. Ewan ko lang, hindi ka pa naman ako nakarating sa lugar nila Kaya, wag na kayong manakot, Tamba at Bangag, na isi-zero budget nyo ang Davao City dahil hindi umaasa sa national budget ang Davao City. Kaya nilang mabuhay. Ayos! O, idagdag ko na rin po ito, mga kababayan. Itong pag-amin nga ni Super Mangga, mga kababayan, na wala na di umano sa ayos yung kapatid niya. Ngayon niya lang napansin. 3 taon na nakaupong presidente yung kapatid niya. Ngayon niya lang napansin na wala na sa ayos. Ay, aminin mo na kasi na gumagamit ng pulburo niya kapatid mo para matuldo ka na at di na kami manghingi ng hair follicle test. Eto. Kaya sana pinagdadasal ko, sabi ito ni Super Mangga, mga kababayan kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, mga kababayan. Mabalik daw sa tamang landas. Huwag po ninyong ipanalangin yan, Super Mangga, na mabalik sa tamang landas yung kapatid mo. Dahil matagal naman na yata itong wala sa tamang landas. Mabalik sa tamang pag-iisip. Yan po. Yan po ang ipanalangin ninyo. Dahil nadurog na yung yung isip niya. Kakakain ng pulburon. Tamang landas ka dyan. Tamang pag-iisip ka mo. Ito pa. Itong politika na mapang-api. Ayan. Mga paghihiganti. Hindi na siya ayos. Ayan Itong politika na mapang-api. Sino-sino ang unang inapi nitong politika ni Ngagba, mga kababayan? Eto, di ba? Pastor Kibuloy. Nananahimik tong taong to. Isang butihing pastor na naglilingkod sa Ama, tumutulong sa mga kabataang hindi nakapag-aral, pinag-aaral, libo-libong mga kabataan ang pinag-aaral, pinapangunahan yung kanyang kingdom na napakaganda at walang bahid korupsyon. Pero anong ginawa nila sa taong ito? Ginipit din nila. Inuna nila ang SMNI. Si Ka Eric at saka si Doc Lorraine.
hanggang sa natanggalan ng prangkisa. O, nasan itong mama na ito ngayon na isa sa mga inaasahan ng mga membro ng KOJC? Nasa piitan pa, mga kababayan. Mabuti na lamang sa awa ng Ama, kahit papaano, may mga sabi-sabi, may mga naririnig kaming mga kwento na di umano malapit ng lumaya itong mamang ito. At siyempre, ikagagalak nating lahat yan. Lalong-lalo na kami mga taga-suporta nitong number 53 sa Balota. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Unahin niyo po yan. Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, ipaghihiganti ko itong mamang ito. Bakit? Saksi ako, 16 na araw, dinudumog, binababoy ang Kingdom of Jesus Christ nitong mga kapulisan na napag-utusan lamang ni Diwata, mga kababayan. Kaya tulungan natin to, mga kababayan. At papang-api baka mo, hindi lang ito, kundi maging mga vlogger na nagsasabi lang naman na kung anong mga nakikita nila. Di ba? Mga nagre-react lang sa mga nangyayari sa Administrasyong Marcos. Ina-api rin nila, mga kababayan. Pero dito po sa sinabi ni Super Manga na mga mapaghiganti, palagay ko wala silang karapatan o wala silang dapat paghigantihan dito sa taong ito at sa mga Duterte. Dahil tahimik man itong mga taong ito, maging ang mga Duterte, sa kapalpakan ni Marcos, senior. Di ba, mga kababayan? Kundi itong mga dilaw ngayon na nakadikit kay Bangag ang dapat nilang paghigantihan. Hindi itong mga taong pumupuna lang sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos. Super Manga, hinihikayat ka ng taong bayan na utusan mo ang kapatid mo. Sabihin mo na magpa-hair follicle test siya. Kahit yan na lang, subukan mong gawin yan, siguradong susuportahan ka pa. Baka sakali lang naman. Baka sakali lang naman. Pero kung magagawa mong aminin na kumakain ng pulburon yung kapatid mong imposible namang hindi mo alam, mas mabuti. Magpapalakpakan kami. No need na kaming magsisigaw pa na magpa-hair follicle test yung kapatid mong Bangag. Di ba, mga kababayan? Kaya kayo, DDS sa buong mundo, ibalik po natin ang ating panawagan na hair follicle drug test sa Bangag na presidente. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.